Di ba yung pinag- Hanabishi. So meron tayo dito. Hindi lang namin na-videohan yung kanyang umakyat pa nga eh. Pero nilagay na namin kanina sa 0 ano. Kasi ayun o. Ayan ang kanyang refrigerant 600A. So nameplate. Ayan. 44 grams yung karga. Then yung amperahe, rated ampere is 5.7. Ayan, oops. Kanina hindi walang yellow, di ba? Ang karga kanina pala dito is umabot daw ng 15, sabi ng kasama ko, hindi ko kasi natutukan. So umabot ng 15. Pag kinonvert mo sa temperature, umabot siya ng 7 degrees Celsius evaporating temperature. So talagang hindi lalamig yung ano mo ngayon. Eto ngayon, kung susukatan natin ng superheat to, pwede naman, kuhanin ko yung aking temperature gauge. So ayun mga ka-solution, negative 4, negative 5, negative 6 yung total superheat. Dito namin nilagay, kinuha sa 3 inches before crankcase ng low side. Then meron tayong ayun, nasa 1 po ang ating karga. Ayan. Okay, so calculate natin yan kung ilang superheat. So hindi porket mga ka-solution nag-yellow overcharge ha. So calculate nyo pa rin yung superheat nya. Yun mga ka-solution. So calculate natin yung saturation temperature na R600A. So ito ang kanyang boiling point, negative 11.75 degrees Celsius. Ito po, ayan mga ka-solution. So mapapansin nyo may safety group, GWP, ODP, ayan. So sa safety group mga ka-solution A3, so ibig sabihin medyo flammable kasi isobutane, di ba mga ka-solution. And then ito yung ODP, ozone layer depletion potential, so 0, kaya maganda po siya. Yun po ang alternative ngayon sa R134A. So dito po tayo, calculate natin yung nakuha nating input natin, yung nakuha nating pressure sa suction. So mayroon tayong nakuha 1 PSIG, pressure pounds per square inch, negative 10. So yung saturation nya negative 10. So ang kinukuha kasi natin, i-calculate natin yung total superheat. Total superheat mga ka-solution dahil malapit na siya sa crankcase, so compressor. Ayan. So okay mga ka-solution, ito yung sensor natin. And then ayan po yung ambient temperature. So kunin natin yung condensing temperature, Wala lang kaming high side, kaya hindi natin makuha yung subcooling. Pero delta T na lang tayo. Ayan mga ka-solution. So nilagay namin dito sa liquid line, ayan, before filter dryer. And then meron tayong 46 degrees Celsius condensed temperature, So ang base kasi ng para sa akin is 40 degrees Celsius to 55 condensing temperature. Of course magbabari pa yan, depende sa ambient. So para sa akin okay itong pasok tong condensing temp nya. So kanina sobra sa karga. Okay, so bawas tayo. Then observation na lang. Ayan, okay. Ayan si tropa, ang magaling kong kasama. So ito mga ka-solution, check natin kung ano yung saturation ng 46 degrees Celsius, So input lang natin yan dito sa baba, 46. So mayroon agad tayong nakuhang 75 PSIG, So ito yung saturation pressure niya. So sa high side, kung itong 46 na ito ay subcooling temp, so baka 80 degrees Celsius yung kanyang
50, no, mga 50 degrees Celsius yung kanyang condensing temp. So baka mga 80 yung ano niya, pressure sa high side niya, no, sa liquid line. Okay, so ito na pong refrigerant slider. Ito po yung PT chart na tinatawag. Pressure, temperature chart. Okay, so dito mo titingnan yung saturation, temperature, and pressure of different kind of refrigerant, mga ka-solution. So ito laging tinitingnan ko. Yun, no? So naglagay tayo ng tubig dito, mga ka-solution. Tingnan natin kung titigas to. Ayan, mga ka-solution. So nabalikan namin to after 3 days. Ayan, so nakikita nyo naman. Ayun, no? Talagang tigas na ng ginawang yelo ni Madam. So ito, sabi ni Ma'am pala, sabi ni customer 1 year, halos 1 year daw hindi nila nagamit kasi nga hindi daw lumalamig. So may nag-repair daw kasi nito, so hindi lumalamig ng maayos, di tumitigas yung yelo, di sila makapagawa ng yelo. So yan, okay na. Ayan ang setting nila na number 3 yung setting. And then ayan, makikita nyo, mga solution, talagang tigas nya, no.